Gandang araw mga kapatid, mga kaibigan, at sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa atin pong pagsisimula ng pagba-Bible study sa araw na ito. So marami pong salamat na muli po kayo nakabalik at ganoon din po sa mga bago pa lamang po. At sana po ay tayo po ay maayos po ngayon. So muli, magandang araw po. Alam mo na ba? So napansin niyo po ba sa Bible na ito po nahahati sa dalawa? Lumang tipan at bagong tipan. Bakit kaya? Ano ba yung tipan? So ang tipan po sa madaling salita ay isang kasunduan. Bakit nagkaroon ng kasunduan? Kasi po may magkaaway na dalawang partido. So ang Diyos at ang tao. Alam po natin kung bakit po nagkaroon ng pag-aaway ang dalawa dahil ang tao po ay inutusan ng Diyos at hindi siya sumunod. So ang tawag po diyan kasalanan. So nagkasala ang tao kaya siya po ay itinaboy ng Diyos mula po doon sa halamanan ng Eden kung saan nandun po ang Diyos. Kaya po tayo po ay naghahanap ng kaparaanan. So gumawa po tayo ng relihiyon, umimbento po tayo ng relihiyon, ang tao, para tayo po ay makalapit sa Diyos. Kaya lang ayaw ng Diyos ng ating relihiyon, ayaw ng Diyos ng ating pamamaraan. Kasi po, sinasalaula po natin ng Diyos. Iniiba po natin ang pagkakilala sa Diyos, sa tunay na Diyos. Ang Diyos po ay isang makapangyarihang Diyos sa lahat. So, hindi po yan isa-isa. Ano ang ginawa ng tao? Katulad po ng mythology. Diba, lahat ng mga lumang civilization, ancient civilization, ay may kanya-kanya pong mga mythologies na tinatawag. Scandinavian, Roman, Greek mythology, Japanese mythology, lahat po yan. Meron pong tinatawag na mythologies. At itong mga mythologies na ito po yung sumisira sa Diyos. Bakit po? Kasi yung Diyos na iisa, hinati-hati po nila. Binaak po nila. Merong Diyos ng langit, merong Diyos ng bundok, merong Diyos ng dagat, may Diyos ng hangin, may Diyos ng tubig. So, ayaw po ng Diyos ng ganon. Kasi ang Diyos ay isang makapangyarihang Diyos sa lahat. Kaya po, ang Diyos po ang gumawa ng sarili niyang paraan. Ito po yung paraan ng Diyos para po tayo ay makalapit sa Kanya. So kaya lang, kinakailangan, again, tayo po ay magpapakumbaba, susunod sa kung ano yung Kanyang paraan, at tayo po ay magkakaroon ng Kanyang katuwiran, ang katuwiran po ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos na ito po yung magdadala sa atin ng kaligtasan. So, tandaan po natin palagi yun. Kaya, yung tipan ng Diyos, yan po yung nararapat po nating sundin. Yung kasunduan ng Diyos. Ngayon, sa kasunduan na ito ng Diyos, lumikha siya ng isang tagapamagitan. Ang tawag po natin dito ay priest o saserdote. O priest. Yung priest po, siya po yung naghahain para sa Diyos. So, siya po yung magpapatay ng hayop, alin po yan sa tupa o kalapate, bato-bato o kaya ay baka. No? So, yan po dadalhin sa priest. Pagkatapos, patitigisin po yung dugo. Pagkatapos, yan po ay susunugin. At ang amoy na yan po yung mabangong samyo sa harapan po ng ating Diyos. Yan po yung katuwiran po ng Diyos. Diyan po natin makukuha po yung katuwiran ng Diyos kung tayo po ay magpapakumbaba, kung tayo po ay lalapit sa Diyos. Yan po ang kaparaanan. Pero ito po ay tinatawag na tipan ng paggawa. Kasi may kahirapan ng konti, gagawa ka. May mga kailangan, may mga requirements. So yun po yung kaya nga tinawag na tipan ng paggawa. So ano yung mga requirements? Kailangan mo sundin lahat yung sinabi ko. Ngayon, iba't ibang tipan po yan. Kaya yung Old Testament, dapat po yung tinatawag na mga lumang tipan. Kasi mga lumang tipan po ng paggawa. O Old Testaments or Old Covenants. So dapat po ganun. Pero nag-change po natin, na-change po natin o binago na po natin, ginawa na po natin lumang tipan na lamang. Pero dapat mga lumang tipan. Marami po yung mga tipan na yan. Yung tipan po kay Adam, yung tipan po kay Cain at kay Abel, yung tipan po kay Noah, yung tipan po kay Abraham, yung tipan kay David, yung tipan sa Israel. So marami po yung mga tipan na yan. Kaya mga lumang tipan dapat. Pero yun na nga, ginawa na nga po natin ngayon lumang tipan na lamang. So
paggawa. Sa Israel, ang naging problema po nila, ito po yung pinakahuling tipan bago po yung sa atin, ay nakikita po natin na yung kanilang bansa, naghahain po yan sa isang templo. So meron pong set of priests, na yung set of priests na yon ay nanggaling po yan sa lahi ni Aaron. By the way, ang priest po ay nanggagaling po yan sa Diyos, hindi po sa tao. Ang Diyos po ang nagtalaga ng priest. Yung po dito sa Hebrews chapter 5 verse 1, sapagkat ang bawat dakilang saserdote, palibhasa ay hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao, sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan. So hindi po pwede na basta pupunta ka lang sa isang priest, pagkatapos magpapahain ka doon at tatanggapin na yun ng Diyos. Hindi po. Ang Diyos po ay may itinalaga, may certified po yan na priesthood, o yung Aaronic priesthood, yung Israel. Kaya po kinakailangan, pumunta ka doon sa Israel, doon ka maghahain para maging accepted ng Diyos. Para yung katuwiran ng Diyos ay talagang certified na naandun sa hain. So, yun po yung naging problema naman ng Israel. Kasi ang Israel, inakala po nila na dahil sila po yung binigyan ng privilege ng Diyos, ay kinakailangan sumapi ka sa kanila. Kinakailangan maging citizen ka ng Israel. So, kaya kinakailangan magpatuli, kinakailangan maging member, ibabaptize ka doon para ikaw ay maging ganap na Hudyo at ikaw ay makakapag-offer na sa pamagitan ng kanilang priest. Tapos dadalhin sa templo. Yan, problema ngayon malaki, wala po silang templo. Kaya hindi po sila makapag-offer. So, yun po yung naging problema po ng Israel. So, paano po ang ating gagawin? Paano po tayo maliligtas? Diba? Kinakailangan meron po tayong paraan. At ito po yung ginawa ng Diyos, nag-set up po siya ng panibago. At ang tawag po doon ay bagong tipan. Kaya bagong tipan, kasi bago talaga. So, dito sa bagong tipan na ito, may isinet up na isang priest. Sino po yun? Isa lang. Sino po yun? Si Jesus Christ. So, kaya si Jesus Christ po, sa Kanya lamang po pwede tayong pumunta para po tayo ay makapunta sa Diyos. Para magkaroon po tayo ng katuwiran ng Diyos. Kasi siya lamang po yung itinalaga. Ang sabi po sa atin dito sa verse 5 ng Hebrews chapter 5, gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So, nakasulat po sa Bible, certified po si Jesus Christ. Kaya yung offering po ni Jesus Christ is qualified para po magkaroon tayo ng katwiran ng Diyos. Paano po ba nag-offer si Jesus Christ? Una, namatay po siya dito sa lupa. Hindi po pwedeng mag-offer dito si Jesus Christ sa lupa kasi ang priest po dito ay yung nasa Israel. Buhay pa po yung kanila pong kasunduan. Kaya hindi po siya po pwede rito. So, namatay po si Jesus Christ, tapos yung kanyang dugo pinatigis at yun po ay dinala sa langit. Kaya nagkaroon po ng ascension. Kaya mahalaga po yun. Resurrection and then ascension. So yung ascension, aakyat po si Jesus Christ dun sa langit. Bakit po dun sa langit? Kasi yung kasunduan po ni Jesus Christ at ng Panginoong Kristo, siya po ay mag-o-offer doon sa langit. Ang kagandahan po sa offering ni Jesus Christ, shortcut po to. Ang kagandahan po sa offering ni Jesus Christ, ang kanya pong offering, minsan lang po ginagawa. Hindi na kinakailangan paulit-ulitin. Yung sa Israel, paulit-ulit po yun. So yun po yung tipan nila. Pero kay Jesus Christ, ang tipan po niya, once na po siya nakapag-offering, tapos na po yun, once and for all. So, ito po yung offering na inaalok ko sa inyo. Gusto niyo po ng offering na makakarating sa langit, gusto niyo po magkaroon ng katwiran ng Diyos, gusto niyo po magkaroon ng kaligtasan ng Diyos, ang offering po natin ay iaasa po natin kay Jesus Christ. Pag umasa po tayo kay Jesus Christ, solve na po ang problema ninyo. Hindi na kayo mag-iisip ng ano pa mang bagay pagdating po doon sa tinatawag na impyerno. Safe na po tayo dyan. Mawawala na po yung takot po natin dyan sa impyerno kasi alam po natin na nakarating po sa Diyos ang ating pong offering. Katunayan po,
sa katuwaan po ng Diyos ay inoffer po ng Diyos yung kanyang kanang kamay, yung pong kanyang kanang bahagi ng trono sa Panginoong Jesucristo at siya po ay nakaluklok doon, nakaupo po siya ngayon doon sa kanan ng Ama dahil po sa kanyang katuwaan. So, gusto niyo po talagang magkaroon ng katwiran ng Diyos? Aasa po tayo kay Jesus Christ. Siya lamang po. Wala nang iba kasi wala na pong ibang pangalan dito po sa ibabaw ng lupa na sukat po nating ikaligtas kundi kay Jesus Christ po lamang. Tandaan ha, wala pong ibang pangalan sa ibabaw ng lupa na sukat po natin ikaligtas kay Jesus Christ lamang po yan. Kaya po, wag na po tayong umasa sa iba. Wag na po tayong umasa sa ating relihiyon. Wag na po tayong umasa sa ating simbahan. Wag na po tayong umasa sa ating mabuting gawa. Ni kay Mary, ni sa mga apostol, ni sa mga santo, o ni kung kani-kanino mga bagay. No? Dahil hindi po tayo niya madadala sa langit. Sino lang po makakapagdala sa atin sa langit o magkakaroon po tayo ng katwiran ng Diyos sa pamagitan lamang po ni Jesus Christ. I hope po na maliwanag ang explanation po sa inyo at naintindihan niyo po kung ano po ang ibig sabihin ng tipan ng Diyos. So ngayon, masasabi ba na? Alam mo na. Magandang araw po muli sa ating lahat. At sana po ay kayo po ay pagpalain ng Panginoon sa ating pong pagtatapos na ito. So kung gusto niyo po makapanood pa ng ibang mga video ng pagpapaliwanag po ng tungkol po sa Bible, paki-subscribe na lang po ang ating pong channel at ganyan din, paki-like at paki-share na rin po sa iba para sila rin po naman ay magkaroon ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. Salamat po.